Okay, hello. Welcome to my channel, no? So, kung bago pa lang ka sa akong channel, so you can click follow and notify, click notify para ma-notify mo kung na mga bagong videos nga i-upload sa channel nga makatabang uh, or makatag og tabang sa inyo. Um, like marketing services through online. So, today's video tutorial, no, maghimo ta og website. Use website using WordPress, tapos mugamit ta og builder nga gitawag natog Elementor. And then yung website dili na to siya himuon through live, himuon lang sa nato siya sa ato ang store na to ang website file sa ato ang machine or desktop computer. So gamit ang XAMPP localhost application. So first step na to, no, dili na ta magdugay, so ato anang sugdan. So ang first step na tong himuon is install ang XAMPP sa ato ang computer. So moadto ta sa ilang website. Para ma-download na to ang XAMPP. Alam ko malaka guys, kaya kung ihatag ni ang ibutan ako sa description ang link ani nga website. So mupili lang mo diri og compatible sa inyong operating system aning XAMPP. So pwede siya sa Linux, pwede siya sa OS, Mac OS. So for me, kay ang ako ang computer is nag-run sa Windows. So I choose Windows, this one. Naka-download na daig ko og yang installer, pero pag wala pa mo ka download, ato lang mo dito. So mo ni siya ang XAMPP. So ato lang ni siyang i-install. So gamit kayo ni siya, no, sa kanang gusto ka maghimog website pero gusto nimo is dili sa nimo siya i-live, kay daghan pa ka og mga panghimuon sa imong website or daghan pa kang usbon, dili pa ka sure nga mao na ang imong gusto sa imong website. So gamit kay ni siya. So pwede pa ni siya kung isa ka website imo naghatag ka og website services, website developing sa mga kliyente nimo. So gamit pud kaayo ni siya. So instead nga i-live na nimo, maghimo ka og website through live nga kanang nana siya sa uh, online, nana siya sa internet ba, ma-accessible na siya. So nindot ni siya XAMPP. So pabuton lang nato nga mag human ang installation, no. So mao ni siya usahay day mo ni kung ginahimo kung naay magpahimo og website sa kuha. So ginahimo nako siya daan sa local machine nako dire sa akong computer bago nako siya ipa-live. I-upload na nako through sa online, accessible na siya sa online. So kasagaran mo ni akong gamit or ginahimo. So laton lang nato, no, nga ma-install ang XAMPP. So medyo dugay gid siya. Okay, nahuman na ginatag install ang XAMPP, no, application. So click finish lang dayon hulaton na to nga na mo pop up sa iya ha nga UI. So kini ang importante lang man nato dire is kanilang mao lang niya ato ang importante kaning duha, mao lang nato ni ato ang start pat sa og na SQL. So start na to na. So hulat na nato nga mugawas na siya diri nga label na magawas nga mga number. So pag munana na siya, so
bot pasabot ana is activated na siya ang kani nga module, do ka module pa siya og MySQL. So next step na tong himuon, no, moadto ta sa go to my PHP my admin para mag-create ta og database para sa ato ang website. Diri ta sa MySQL, then adto i-click lang nato ning admin kani. So pag abot diri mag-create ta og bag-ong database. So i-click lang nato ning new. So ipangalanan lang nimo diha ang inyong database nga dili niyo makalimtan, kanang dali ra kaayo siya dali ra ninyo kuan ba, dili niyo basta malimtan, dali ra ninyo una-unaan or kay gamiton nato na siya niya during sa connection nato sa atong WordPress to ato ang database. So sige, DFG lang para sa ako is DFG lang para mas dali ra gyud siya. So naka-create na ta og bag-ong database. So next step na to is download na to ang WordPress, dayon extract into htdocs sa ato ang local machine. So ato ang imo na ni is adto ta sa wordpress.org kani nga website. Ibutan lang po na ko sa link description. So ang i-download ninyo ang WordPress. So click lang niyo ni download. Naa naman ko na download ani nga installer, so mao ni siya. So ang ato ang himo na ni is ato ani siyang i-copy. Mag-copy lang ta ni din adto ta sa ato ang pangitaon nyo ang XAMPP folder kung ang application kung asa siya naka-install. For me is di-install ako sa local disk na ako. So adto mo sa XAMPP, pangitaon nyo ang XAMPP nga folder, then inyo hang i-open, then adto mo sa htdocs kini kana, dayon diri maghimo mo og folder, bagong folder dire kung asa ninyo gusto isulod ang mga files sa inyong website. So para sa dire ano lang, kanang dali lang pud ninyo, bisag unsa lang kay pwede ra man na inyo bisag unsa lang gusto niyo ipangalan, mas maayo kung mas mubo or mas dali ninyo dili niyo malimtan, dali ra siya dali ra niyo mahinumduman ba. So kana lang sa kana lang digital marketing, dayon i-paste ninyo to dire tong WordPress nga installer nga i-download ninyo. So dire maghimo na pud mo og ay extract nyo dari ang WordPress kani nga zip file, extract nyo dari siya. So pag human nyo extract, pwede na ninyo i-delete kani, delete na ninyo, dayon i-open ninyo ang kaning WordPress nga folder, dayon ang sulod diri kapihan nyo tanan, i-control A then control C, dayon or either i-cut na lang siguro, cut, control A dayon cut, dayon back mo sa pinakagawas sa WordPress nga folder, dayon i-paste ninyo sa gawas katong gi-cut ninyo nga file. So kaning foldera wala na siya sulod, so pwede na ninyo i-delete. So mana next na tong mo is run installer. So i-connect na nato ang kaning WordPress nga atong gi-install, aton ni siyang i-connect sa database nga atong gihimo ganiha, which is this one. So ang atong himuon diri is i-type nato ni kini, ato ning kapihon nato siya, then ibutang nato diri sa ato ang
search bar sa ato ang browser kana dayon pagkahuman aning localhost slash katong gipangalan nyo ganiha nga folder which is this one i-type ninyo ning pangalan digto so para madali if to lang mo copy dayon isumpay ninyo siya diri then click maka na so garan na ang installation sa ato ang WordPress so pili lang mo sa inyo ang gusto nga language ako English and then diri na connect na to ang database so database name na to ganiya gihimo is DFG so diri DFG so username na to pinaka common is kini mo ni siya then kaning ato ang password pwede nato na empty since ang ato ang website is dili pa man siya naka-live sa online na pa man siya sa tong local host machine so pwede rin nato na siya empty but inig-upload na nato sa tong website sa like hosting siya live hosting so mas maayo o butang na tong password para for security purpose so atong i-submit so ayan dayon click run the installation so diri pwede na ninyo butangan sa inyohang bisag unsa kay kasi pwede raman ni siya mausab inig-abot na didto nimo sa WordPress dashboard sa sulod so pangalanan lang nimo bisag unsa diri so pwede na nato diri mag create ta og bag-ong username for example kini dayon i-save lang nimo ang username ug ang password dayon pwede pod ka magbutag email and then kani i-check lang ni siya kasi para since nga mag-build pa man tas tong website para dili siya ma index sa Google search engine pero murag dili pa man siguro kasi dili pa man siya live so but yeah actually dili pwede ra pud siya dili i-check pero for me kay bago na ko siya mao ni akong kadalasan ginabuhat is gina-check na ko siya gina-uncheck na ako na siya during sa inig-upload na ako sa ako ang website to live hosting dito i-uncheck na ako siya ang kini dayon is i-fix na nako ang mga issue akong i-plaster na ang website ba para sa kuha na siya for SEO purposes na siya since ako po di sa day ko ka SEO pod specialist so napo ko yung mga alam gamay sa mga ani nga mga field sa website so install na nato no so pwede ra nato na diha okay so i-try nato og login ang atong credential so na kay ako ang website kinaka-automatic ko akong browser no naka-automatic og fill man sa mga field so but para sure ato na lang siyang kapihon to so i-try nato kung successful ba nga na-connect ang ato ang WordPress na-install na tarong ang WordPress ug na-connect na to sa insakto nga um, database nga atong nahimo ganiya so mao na ni siya no mao ni ang WordPress dashboard sa sulod no so successful na to na install ang ato ang WordPress sa sulod mismo sa XAMPP sa ato nga naka-host sa ato ang local machine so dayon so next ang ato ang imoon is so ato ning so log in to WordPress dashboard then set permalink to host name so nakalog in naman ta no so atuan lang siyang i-set ang atong permalink to post name so kani di ay siya guys kuan ni siya kanang pinaka the base
recommended ni siya for in terms of SEO, no, kani nga permalink structure. So ang atong himuon lang ani is moadto ta sa tuang moadto ta diri sa navigation sa kilid, then settings, dayon pangitaan ninyo ang permalinks, dayon diri i-click na to ang post name kani, dayon click save change. So next is i-install Hello or Astra Team, install Elementor plugin. So karon guys, since ang ato ang gamiton nga builder to design, no, sa atong website is Elementor, so mas nindot kung ang imo ang i-install nga mga themes or plugins is compatible pud siya sa builder Elementor. So karon kay Elementor man atong gamiton, so mag-add tag themes. Best recommended nako nga theme, no, is kini Hello Elementor. Compatible jud kay ni siya sa Hello Elementor nga builder, no. So ato lang na install and then i-activate na to. So once nga ma-activate nato na siya, ang sunod na itong himuon is install Elementor plugin. So adto ta sa plugins, dayon add plugin ta, then i-search lang ninyo ang Elementor. So mao na ni ang ato ang builder, no, nga gamiton to redesign our website. So Elementor, so i-click lang nimo timan-an lang niyo ang sakto nga logo sa Elementor kini, and then recommended po na ako nga kung gusto ninyo mag-install og mga like additional nga mga plugin para nga makatabang sa inyong pag-build sa inyong website, like mga elements nga nahimo na daan. So recommend ako nga kanang ang install ninyo is katong mga plugins bitaw nga daghan na kaayong naggamit. So tan-awon niyo ang ratings ug ang installation, active installation. So means ba nga mura og safe siya gamiton kaysa anang gamay ra kaayo ang nagkuan mura og risky ra siya. So click activate, ha. Okay, so pwede na ito ni skip, pero kung gusto ninyo mag-purchase og plan sa Elementor or license, pero medyo mahal man gud ang Elementor, so pwede ra na to i-skip. Nara ko'y plug-in unya ang additional nga naatay naay ubang feature sa Elementor nga pwede na to magamit. Ang kanima kung mag-upgrade ta sa tong Elementor builder good, tanang features ni Elementor, templates, themes, kani ma-access ninyo na tanan kini once nga naka-upgrade mo or naka-license mo or naka-pro inyong account. So karon kay gamit lang ta og kuan, no, pre, since wala tay budget para ana kay medyo mahal-mahal gyud ang Elementor. So, but na ako'y kuan ani na ako'y plugins nga pwede na to magamit ang ubang features ni Elementor, pero limitado lang siya, pero para sa kwa okay na siya kasi dili mapunta ng dili tanang features ni Elementor nga magamit pud nato tanan during sa paghimo og website. So dire click next lang nato na siya, and then i-back lang nato siya dire, dayon ato ta balik ta sa plugins kini. So naakoy wait sa kani magud umuadto ka sa templates,
Then adto ka sa team builder. Kung notice nimo kani nga area o kani nga mga section or kani nga mga parts sa website dili nimo ma-access kung imuha wala ka ka-purchase og license o pro license kay Elementor. Pero kini nga plugin nga akong install karon is dako kining tabang, which is free ra pud siya para ma-access na to nga mga section. So ako lang pangitaon. Mhm. So kini mo ni ang plugin gitawag og Pro Elements. So install lang nato and then activate plugin. And then so karon aha man nato ni makuha ning lag plugin. So adto lang mo ani nga website link ay mo kabala ko ni butang sa description pod kani nga link. Dayon i-download lang ninyo. Dayon upload. So karon unsa may matabang ani nga plugin. So ganiha katong niadto ta sa templates, then team builder kung kung nakinomdom mo dili pa nato ni ma-access kani nga mga parts sa ato ang website. Ganiha nakalock ni siya pero karon pwede na ta makahimo og custom header, footer, kani so ma-access na nato siya. Ganiha nakalock na siya, di ba? So karon wala na. So mo ni dakong advantage at ato nga plugin nga ako ang gi-install niya. So mo ni yang website link and then download lang ninyo. Dayon but I highly recommend nga mag-purchase yun mo og uh, license sa Elementor once nga inyong website is naka-live na. So pwede na to ipang delete ni mga mga unused nga mga plugin kung wala man lang gani gamita pwede na nato para ma-reduce ang size sa ato ang website. So kung na mga available nga kuan nga updates, recommended jud siya nga update. Best practices po na siya for ingon ani nga website nga nagdagan sa WordPress. So next humana nato na install ang themes which is Hello or either Astra and then install Elementor plugin humana set global style in Elementor site settings. So kani so ang himuon lang ninyo ani is adto ta sa all pages and then pangita lang mo diri og paras kani o naka-drop na daan. So click lang ninyo to edit with Elementor and then i-click lang nako into a new tab. Edit na ko ang page into new tab. Dayon global set ang gibutang dire is set global style in Elementor site settings. So adto ta sa kini click this icon site settings and then dire pwede na to mag-set og kanang gitawag na to og theme or branding color sa to ang website. So kung naana mo ideal nga mga themes or brand color sa inyong website, so diri ninyo siya i-set up nyo ang color, diri set up nyo ang primary, secondary, unsay gusto nyo color sa text, accent, inyo na ipasip diri nyo ipang set up. Dayon ah discard lang nako adto mo sa site settings no dayon global colors diri pwede na to i-set ang ato ang mga i-set na to ang gusto natong themes ato ang website. So click save change lang dayon
kung na set na ninyo, back dayon ang inyuhang text file or font file sa inyuhang website sa mga gusto ninyo nga mga font style. So diri na to ipang set up daan. So diri unsa kadak-on. So sa desktop view pwede pa nato siya i-change into mobile, tablet, unsa kadak-on ang text sa to ang tablet dayon sa mobile. So yun na iyang na so Enigma ano na set up ninyo tanan ang mga text ninyo sa gusto nyo nga text style o text format sa inyong website. Click save change lang dayon unsa pa diri. So daghan diri napay diri buttons. So pwede ta diri mag set up daan sa design sa atong buttons. So sa to ang mga website kadalasan jud kung ma-notice ninyo for example website sa Globe kasagaran nyo mga website na amon mga button mga city equal to action button. So pwede nato digto siya i-design daan parehaan ni kani so pwede ta digto mag-design daan. So diri nato siya i-design daan ang mga button. So once nga mag-add ta og button automatically ingon ani ang porma magawas sa button nga inyohang i-add sa kung asa dapita nga section or part sa inyohang website. So diri i-kuan lang niyo diri i-explore lang ninyo mga site kani background layout. So naa diri sa site settings. So balik ta sa WordPress no. So next na tong himuon is mag-build na ta og header and footer sa ato ang website. So mao ni commonly pag human ako no mao ni kasagaran ginahimo nako idi human ako og um, set up sa plugins, themes sa iyahang mga text files format. So ang pinakauna nako next na akong ginahimo dayon is i-build nako ang header of footers website. So ganiha so kung kinumdum mo adto ta sa templates dayon theme builder. So dire header kani header. So click lang mo og add new. So dire na ta maghimo og header. So visible ning kani nga header visible ni sa tanang part sa to ang website no kung bisag asa ta mo click maadto sa. So mao ni siya kung sa pares diri mao ni siya header. So palitan mo adto ta diri ana bisag asa nga pages sa ato ang website. So visible yun na siya kani header. So pero pwede po ta mag-customize po nato tong header nga kung panlitan visible lang siya sa specific pages. So pwede po nato i-set up atong header na. So dire so mo ni akong giingon ganina kung naamoy pro license sa Elementor. So pwede ninyo ni magamit ni mga pre-made diri nga ang mga mga template. So pwede na ninyo para mas dali ra mo makahimo og uh, parts sa inyong mga website. So ang gamay na lang kay siyang edit ana inyong ina lang usab o color or font size ana gamay na lang jud kaayo. So panlitan man kung wala man gud tay pro license so ang metabo na yun ani gid ang pop up sa to ang kuan click na to install. So since maghimo man ta og kuan no kung itong mga web developer or mga web designer nga nga, nga mas dali ra gini sila nga maghimo og custom header. So dali ra jud kay ni siya. So then sa pagkakaron dili lang nako i-appel ang paghimo og kuan dere design sa header since ato alang tutorial karon is how to set up lang sa uh, how to set up sa WordPress then to connect the database sa WordPress nga using localhost using XAMPP. So
ko lang ni i-drop. Next natong himo no is balik ta sa team builder is ang footer manam tag himo sa header. So adto ta sa himo ta og footer. So diri lang click yun ni footer dayon add new footer ani. Ayan. So click lang ako ni exit. So ana. So start na lang din ta og ano ri ana design. So design for example this one mag-add ko og element container para sa computer diri. So amo na bahala unsa ang mag-design. So pero maghimo ko og kuan ani different uh, videos or tutorials kung unsaon pag-design of footer, header, custom designs using Elementor Builder. So for karon lang is for set up lang gyud nato sa ano sa nato pag set up sa WordPress o use WordPress nga gi-host nato sa tong local machine using XAMPP. So save lang nato drop and then balik ta sa team builder. So every website din no mao ni ang pinaka common part sa atong website no kung maghimo tag website header footer kani single post single page archive search results kani error 404 kani pod pinaka importante ni siya nga parts. So same ra gihapon sa ingon ato nga kuan nga procedure click lang add or dire then ipili lang mo unsay gusto niyo nga inyong design. So next na to is create pages home about services blog o contact. So every website no naagi ni siya mao ni yung pinaka common nga pages sa ka website kung baga mao ni ang mga um, main pages isa ka website no itataglaing good sample sa mga website. So ara so homepage. So mo homepage is kadalasan is mao ni ato ang pinakaunang makita sa isa ka website no which is kita tog landing page no or homepage kani mo ni siya front page. So mo ni ang pinaka kadalasan nato nga makita before sa laing mga pages sa ka website. So about, 'di ba? About. So kasagaran diri about is mga more information sa website, company information, kanus as sila establish, mga address, contact inform mga like mura ba og history sa ilahang company. So next services kani mga services gina-offer nila. For example, kani roofing services. So mo na makakita kasagaran sa services nga pages no, blog kasagaran kani news, tips or kasagaran tawag vlogs dire nga part ano nga label. And then contact usahay wala nila ginabutang pero usahay pero most commonly yun sa mga website na agi ng contact. So either wala sa header ginabutang nila sa footer dire contact. Pinaka importante gyud sa isa ka website kani contact since dire mag-inquire ang customer kung palitan imong website na offer kag services. So dire mag-inquire ang customer or dire kanila i-reach out. So na kasagaran makita dire is mga contact form kung pwede mag-fill o information ang usa ka customer or client kung sa mga pangutana bahin sa imong services. So or usahay pod na mga booking form diri nga magpa-book sila, for example this one. So na diri. So mao to create pages no, home
pages. So i-create na nato ang mga pages. So kini ako lang ni siyang i-rename og home. This is home. Naaday ko yung mga plugins nga maka hatag og dakong tabang para mapabilis og himo ang mga ato ang website, no. Mga naani ni mga pre-made nga mga elements like buttons, contact form para dali ra gyud drag and drop ra gyud siya ba ang paghimo sa inyong website design. So search lang nyo Elementor sa search bar, magawas na dayon ng mga plug-in nga mga compatible sa Elementor Builder. Kung gamit niyo is Elementor Builder, I highly recommend jud nga kung mag gamit mo mga plugins or mag additional mong plugins. So I recommend jud nga compatible na Elementor Builder. So sa ako kasagalan na akong ginagamit nga mga plugin is this one. Kaning duha gyud. Kani. And then kini okay pa ni siya. Pero mostly kini ginagamit nako duha. So but you are kanang medyo hilig jud kag customize maayo pod ka mo coding or mo pwede ra pod jud nga hard coding imong design sa imong mga elements sa imong website. So activate lang nato na. So click next lang nato kani. Pwede kung daghan mo budget, pwede mo mag-purchase og mga license aning mga plugin na para magamit ninyo tanang feature nila. So for me dili lang kay limit lamang po na akong ipanggamit ng mga features aning mga plugin. So balik ta sa pages, no. So kung notice ninyo ganiya karon kung i-hover na ko ako ang mouse ani nga pages, kani wala pa ni nga mga elements ganiha, kani wala pa ni. So isa ni sa appeal ni sa mga sa function or isa sa elements nga atong gi-install ganiha nga duha ka plugin, either atong duha asa atong duha nila ang sakop ni nga elements. So ang may tabo mo gud ani palitan naka-design na ka sa homepage, may design na ka unya mag-create na pag another pages. So ang nakanindot ani duplicate na lang nato to page. So na nato siya design dayon. So ang himo na lang nimo ato i-edit na lang nimo or delete some section ato nga dili na kinahanglan sa ani nga pages. So gamay na lang jud kay trabahoon. So kanay ato ni rename about. So atong buhaton, no, ang mga basic pages, no. So kani duplicate. So dali ra jud kayo siya. So mo ni advantage kung mag-create ta og website nga gamit ta og mga builder nga sama ni Elementor dayon na mga pre-made nga mga um, plugins nga mga elements or mga kinahanglan sa kinahanglan nga mga design na daan ba nga mga elements nga kinahanglan sa pag-design sa tuong website. So dali ra jud kaayo. So katong medyo dili kaayo maayo mahimo og website, so kani dali ra jud kaayo, mura na lang jud kagadula-dula. So duplicate na to na. And then last one is blog. Where is it? Okay.
Okay, ang the last part na tanong himuon no is i-assign na to og unsa nga which pages nga atong himuong homepage, which pages ang himuon natong mura siya og archive archive post ba kung baga pareha ni kung i-click na to news pero kasaga sa ubang website ani ang tawag nila diri nakalabel vlogs or tapes. So kung i-scroll down ninyo kani kani mga post so nakalist siya tanan sa isa ka page. So ini-click ninyo ana ipasa na pud mo na sa laing page which is isa ka post. So naa na diri tanan ang information, mga images sa isa ka post sa isa ka uh, website no. So atong himon is ato lang ta sa settings dayon general ay sorry diri sa reading reading and then this one. So i-click ninyo ang static page and then diri i-assign na ninyo kung unsa nga pages ato ang gusto ninyong himong homepage o inyong himong archive post page mo ni kani. So kung observe ninyo is dili siya mugawas tungod kay naka-drop pa siya. So kinahanglan nato to siya i-publish para mo makita siya diri sa option. So balik ta sa pages. So ato ani siyang i-publish. And then kani vlog publish ni siya. And then balik mo dito refresh lang ninyo. And then ayan nana. So ana lang. So okay so mora to once nga once nga murag okay na ang inyong website, kompleto na ang inyong design, nanay content, nabatangan na inyong content. So, pwede na din yung i-transfer sa live hosting dayon. So, maghimo ko og tutorial, no? Laing tutorial na bahin na how to migrate ang imuhang website nga naka-save diri sa local sa to ang local machine which is sa tong desktop into live hosting. So, maghimo og tutorial na. So, see you in the next video tutorial.